Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Naniniwala ka ba sa hula, tarot cards, third eye, ritual at albularyo? Hindi natin maikakalila na parte na ito ng ating kultura. Pero sino ang mag-aakala na ang isang tao ay pwedeng mapahamak matapos niyang maniwala sa isang albularyo? Iyan ang naging storya ng isang babae sa ating kwento ngayon. Ang babae ay kinilalang si Levi Priscilla o Lynn, 35 years old. Siya ay ipinanganak ng July 1983 sa Indonesia. Si Lynn ay isang housewife at siya ay may 4 na mga anak. Ang 2 anak ni Lynn ay mula sa una niyang asawa at nakatira sa bahay ng kanyang nanay. Ang 2 naman niyang anak ay mula sa kanyang pangalawang asawa na pangalanan na lang nating Alan. Nagpakasal sina Lynn at Alan ng taong 2011. Si Alan ay isang negosyante kaya madalas na wala ito sa kanilang bahay dahil kailangan niyang makipagtransaksyon sa kanyang mga negosyo. Maganda ang buhay ni Lynn dahil naibibigay ng kanyang asawa ang kanyang mga luho at pangangailangan ng kanilang mga anak. At kahit na namumuhay sa luho si Lynn, para sa kanya kulang pa din. Pakiramdam kasi ni Lynn, hindi nagagampanan ni Alan ang pagiging asawa nito sa kanya. Ni hindi nga sila lumalabas para mag-date. Halos lahat kasi ng oras ni Alan ay nakatuon sa kanyang negosyo. Gusto ni Lynn na magkaroon ng mas maraming panahon at oras si Alan sa kanya. Bukod doon, gusto din ni Lynn na makasiguradong hindi mambababae ang kanyang asawa. Para nga mangyari ito, naghanap si Lynn ng isang shaman. Ang shaman sa Pilipinas ay parang tulad ng mga albularyo o mga taong gumagawa ng ritual. Sa Indonesia, talamak ang mga shaman at karamihan sa kanila ay mga mangloloko. Sa isang probinsya, nakilala ni Lynn ang isang matandang lalaki na pangalanan na lang nating Lito. Kasama ni Lito ang kanyang assistant nang makilala niya si Lynn. Ang assistant na ito ay si Herman Dirianto o Berto, 25 years old. Kinuha ni Lynn ang serbisyo ni Lito para sa ilang mga ritual. Sa unang ritual at para matupad ang mga gusto ni Lynn, binigyan siya ni Lito ng 1 litrong tubig na dapat niyang ipainom kay Alan. Ang serbisyong ito ni Lito ay binayaran ni Lynn ng 10 million Indonesian rupiah o 35,000 pesos. Ang pera ding ito ay bayad para sa orasyon na ginawa ni Lito sa tubig. Nang makauwi na si Alan sa kanilang bahay, pinainom siya ni Lynn ng tubig na may orasyon na galing kay Lito. Ilang beses niya itong inulit hanggang sa maubos ang tubig. Kaya naman matapos ang 1 buwan, tila tumalab ang tubig na may orasyon. Mas madalas na kasi ang pag-uwi ni Alan sa kanilang bahay at mas madalas na silang magkasama. August 2018, bumalik si Lynn sa probinsya ni Lito para magpagawa ulit ng panibagong orasyon. Subalit nang magpunta siya sa bahay nito, wala na doon ang matanda at ang naabutan niya ay si Berto. Sinabi ni Berto kay Lynn na isa ding shaman o albularyo at marami siyang alam na orasyon para matupad din ang kahilingan ng isang tao. Nang marinig ito ni Lynn, ay naging interesado siya at agad siyang nakipag-usap kay Berto para gawan siya ng orasyon nang sa gayon ay matupad ang 3 pa niyang mga kahilingan. Ang mga kahilingan ni Lynn ay umuwi na si Alan sa kanilang bahay ng permanente, umalis ang mga magulang ni Alan sa kanilang bahay at gusto din ni Lynn na bilhan siya ni Alan ng maraming diamante. Hindi naman nagdalawang isip si Berto na gawa ng orasyon si Lynn. Pero lingid sa kaalaman ni Lynn, hindi naman talaga isang shaman si Berto. Nakita kasi noon ni Berto ang malaking pera na binayad ni Lynn kay Lito. Nasilaw siya sa pera kaya naengganyo siyang magpanggap at magpakilala ding isang shaman kay Lynn.
Nang mga panahon na iyon, kalalabas lang pala sa kulungan ni Berto dahil sa kasong pagnanakaw. Bago ito, may nauna na din siyang kaso ng pananakit dahil maikli ang kanyang pasensya. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, natupad ang unang kahilingan ni Lynn dahil umuwi na sa kanilang bahay si Alan at doon na ito titira ng matagal na panahon. Masayang masaya si Lynn kaya naman nakipagkita siyang muli kay Berto at binayaran ito ng 8 million Indonesian rupiah o 28,000 pesos. At para naman sa pangalawang kahilingan ni Lynn, si Lito na ang nagsagawa ng orasyon ng October 2018. Kababalik lang ni Lito mula bakasyon kaya siya na ang nagsagawa ng orasyon kay Lynn. Di katagalan, nangyari naman ang kahilingan ni Lynn dahil umalis na ang kanyang mga biyanan at nasolo na niya ang kanyang buong bahay. Ang kaso lang, parang natagalan si Lynn bago matupad ang kanyang hiling dahil umabot ng 1 buwan bago matupad ang kanyang hiling na ginawa ng orasyon ni Lito. Kaya naman sa pangatlong hiling, kay Berto na lang niyang gustong magpaorasyon. Pumayag naman si Berto nang lapitan siya ni Lynn dahil naisip niyang malaking pera ang kanyang makukuha mula sa babae. Nagpabili si Berto kay Lynn ng mga langis na kakailanganin niya para sa orasyon. Umabot ang mga bagay na ipinabili ni Berto kay Lynn ng 1 million Indonesian rupiah o 3,500 pesos. Matapos ang orasyon, nagbigay ng paunang bayad si Lynn kay Berto ng 32,000 pesos ng November 2018. Sinabi ni Lynn na kapag natupad ang kanyang kahilingan ay dadagdagan niya ang bayad na kay Berto. Malaki ang ibinigay na tiwala ni Lynn kay Berto para sa gagawin nitong orasyon. Sa kanyang pangatlong kahilingan, ninais ni Lynn na bigyan siya ng mga diamante ng kanyang asawa. Lahat din ng panunuyo ay sinabi niya kay Alan para siya ay bigyan nito ng mga alahas na maraming diamante. Masayang masaya naman si Berto na nakakuha siya ng maraming pera kay Lynn at hindi na niya kailangang magnakaw. Ang perang kanyang nakuha ay kanyang pinang-inom at pinagbibili ng kung ano-anong mga gamit. Ngunit makalipas ang 2 linggo, hindi pa din natutupad ang kahilingan ni Lynn. Bukod doon, umalis na din ang kanyang asawa at lumipat sa ibang probinsya dahil inaasikaso nito ang kanyang negosyo. Dagdag pa, hindi diamante ang binili ni Alan kundi isang truck para sa negosyo. Dahil sa nangyari, nagalit si Lynn kay Berto kasi hindi umayon sa kanya ang lahat. Para kay Lynn, marami na siyang naggastos na pera kaya hindi niya matanggap na mapupunta ito sa wala. Kaya nag-set siya ng appointment kay Berto para tanungin ito kung bakit hindi natupad ang kanyang mga hiling. Ang pagkikita. November 22, 2018, bandang 4:00 ng hapon, nagkita sina Lynn at Berto sa Banhar District. Silang dalawa ay nag-usap sa loob ng asul na kotse ni Lynn. Nang mga oras na ito, umaasa pa si Berto na makakakuha pa siya ng mas maraming pera sa pangloloko niya kay Lynn. Agad na kinompronta ni Lynn si Berto na bakit hanggang ngayon ay hindi pa din siya binibilhan ng mga diamante ng kanyang asawa. Nagalit na ng sobra si Lynn dahil pakiramdam niya siya ay pinerahan lang ni Berto. At dahil din sa kanyang matinding galit, pinagsalitaan ni Lynn si Berto ng masasamang salita. Iginiit din ni Lynn na malaki na ang perang naibayad niya kay Berto pero bakit hindi natupad ang kanyang hiling. Dagdag pa niya, isusumbong niya si Berto sa mga pulis at ipakukulong. Dahil sa kanyang mga narinig, agad na nag-init ang ulo ni Berto dahil para sa kanya, hindi niya matatanggap ang mga pang-iinsulto ni Lynn. Natakot din si Berto na baka makulong siya kapag nagsumbong si Lynn. Agad na bumuo si Berto ng masamang plano para patahimikin si Lynn.
Nagdahilan si Berto na kung gusto ba ni Lynn na ulitin nila ang orasyon sa loob ng kanyang kotse. Pumayag si Lynn kaya nagpabili si Berto sa kanya ng mga kakailanganin niya para sa ritual. Bumili naman si Lynn ng mga dahon, insenso, tela at isang gunting. Gabi na nang makabalik si Lynn sa kanyang kotse at pinagmaneho siya ni Berto papunta sa isang madilim na lugar. Nang huminto na si Lynn sa isang madilim na parte ng isang kalye, minungkahi ni Berto na doon na lang nila gawin ang orasyon. Maya-maya pa, isinagawa na ni Berto ang kanyang orasyon kay Lynn. Bago mawala ang usok na mula sa orasyon, bigla na lang inatake ni Berto si Lynn ng gunting at sinaksak ito. Makalipas ang ilang sandali, agad na binawian ng buhay si Lynn at tumakas na si Berto sakay ng kanyang motor. Ang pagkakatuklas. November 23, 2018, nabulabog ang buong Banhar District, Indonesia nang mamataan ng mga residente ang isang abandonadong kotse. Ang sasakyan ay isang asul na Suzuki Swift. Ang sasakyan ay nasa tabi ng isang puno sa kanang parte ng kalye. Ang mga nag-uusisa ay napansin na may isang babae sa loob ng sasakyan. Nang silipin nila ito, laking gulat nila nang maaninag na ang babae ay may mga dugo. Ang mga nakakita ay agad na natakot at tumawag ng mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga pulis kasama ang isang ambulansya. Puwersahan nilang binuksan ang kotse para mailabas ang babae sa loob ng kotse. Sa kasamang palad, ang babae ay wala ng buhay. Napansin ng mga pulis na may mga saksak ito kaya naniwala sila agad na ang babae ay biktima ng isang malagim na krimen. Sa investigasyon, lumabas kalaunan na ang babae ay walang iba kundi si Lynn. Ipinaalam sa kanyang pamilya at kanyang asawa ang nangyari sa kanya. Ayon sa asawa ni Lynn na si Alan, wala siyang alam na may gagawa noon sa kanyang asawa at baka pagnanakaw talaga ang motibo. Nalungkot ang buong pamilya ni Lynn sa nangyari sa kanya, lalo na ang kanyang mga anak. Sa investigasyon, nalaman na nawawala ang mga alahas na suot ni Lynn at ang kanyang pera. Maraming mga tao ang in-interview ng mga pulis bilang witness sa krimen. Nakakuha ang mga pulis ng sketch ng muka ng posibleng suspect base sa mga witnesses. Nakausap din ng mga pulis ang isang kasambahay ni Lynn. Nabanggit sa kanya ng amo na kikitain nito ang isang shaman o albularyo. Sa katapat na building na pinangyarihan ng krimen, nakuha na naman ng CCTV ang pagtakas ng suspect. Pero hindi na inalabas pa sa media ang kopya ng CCTV ito. Sa tulong ng CCTV, nalaman ng mga pulis na ang suspect sa pagpatay kay Lynn ay si Berto, na siyang kalalabas lang mula kulungan. Ang pagkaaresto. Pinuntahan ng mga pulis si Berto sa address nito at naabutan nila ito doon. Bago pa man ito makatakbo, naaresto si Berto noong November 24, 2018. Sa interogasyon kay Berto, inamin niya ang krimen pero ayon sa kanya, biglaan lang daw ito at hindi niya pinlano. Kaya daw niya nagawa ang krimen dahil sa kanyang galit. Naramdaman ni Berto na siya ay nanliliit sa mga sinasabing panglalait ni Lynn sa kanya. Kinasuhan siya ng murder at theft with violence at pansamantalang ikinulong. Ang trial ng kaso. January 2019, nagsimula ang trial kay Berto at nagplead siya ng guilty sa kanyang mga kaso. Inamin din ni Berto na siya ay hindi talaga isang shaman at nagpapanggap lang siya para magkaroon ng pera. Sinabi din ni Berto na ninakaw at binenta niya ang mga alahas ni Lynn. Malakas ang ebidensya laban kay Berto kaya naman matapos ang isang linggo ay napatunayan siyang guilty. Ang buong pamilya ni Lynn ay nasa korte at sinabi na gusto nilang makulong si Berto ng habang buhay. Galit sila kay Berto dahil bukod sa pangloloko nito kay Lynn, nagawa niyang patayin ang babaeng walang kalaban-laban.
February 2019, hinatulan si Berto ng 13 years na pagkakakulong para sa pagpatay niya kay Lynn at dagdag na 3 taon para sa kasong pagnanakaw. Sa kabuuan, 16 years na makukulong si Berto para sa mga krimen na kanyang ginawa. Kayo, naniniwala ba kayo sa mga orasyon o ritual? Naniniwala ba kayo sa mga taong sinasabi na kaya nilang mabago ang isang sitwasyon? Hindi ko na po ikukwento pero dati po ay naniniwala ako sa mga ganito. Ang isa pa nga po na nilapitan ko ay sobrang sikat. Pero dahil sa mga experiences na yon, mas lalo po akong napapalapit sa Panginoon. Kayo, naloko na rin ba kayo ng mga sinasabing mga shaman o albularyo o kung ano paman nang dahil sa pera? Maaari niyo po bang i-share o ikwento sa ating comment section para matutunan din ng ibang tao ang inyong mga experiences? Tandaan, kapag may pera nang involved, mag-isip-isip at magduda. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!